follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Elia, Iya, nasaan ka? Narito po ako sa tabi niyo, Madam Feli. Kanina pa po ako rito. Papunta na po rito si Dr. Olivar. Konting tiis na lamang po. Nako, hindi mo na dapat inabala pa si doktor. Wala naman na siyang magagawa. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Madam. Gagaling pa po kayo. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa bahay kong ito sa loob ng 7 taon. Salamat sa pasensya mo at sa hindi mo pag-iwan sa akin kahit na nagkasakit ako at naging alagain. Madam, huwag naman pong ganyan. At isa pa, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kung hindi po ninyo ako kinupkop, malamang nasa lansangan ako ngayon. At marahil nawala na ako sa sarili ko. Hindi yan totoo. Matalino ka. Matapang at likas na mabuti. Yan ang mga dahilan kung bakit kita Delia, bago ako tuluyang mamaalam, nais kong kunin mo ang abanikong naroon sa may tokador. Abaniko ho. Oo. Sige na. Kunin mo yun at lumapit ka muli rito. Ito ho bang itim na abaniko? Parang lumang-luma na ho ito ah. Wala na ako nakikitang ganitong abaniko ngayon. Ay, yan nga. Gusto kong ingatan mo ang abanikong yan. Ay, kahit anong mangyari, gusto kong alagaan mo ang abanikong yan. Sa'yo ko ipagkakatiwala yan. Sige po. Pero ano po bang meron sa abanikong ito? Pamana po ba ito sa inyo? Galing po ba ito sa mahalagang tao? Ay, ayan na po siguro si Dr. Olivar. Sandali lang. Wag. Hindi yan si Dr. Olivar. Hala? Ano po yun? Narito na sila. Magdiriwag na sila sa aking... Madam, ano pong ibig niyong sabihin? Wala na natitirang oras. Makinig ka, Nelia. Kaya sa oras na papatay ako, darating si Berto. Siya lang ang mapagkakatiwalaan mo. Naku, madam. Naku na po ang ilong niyo. Patawarin mo ako. Matagal ko nang dapat ginawa ito. Madam, hindi ko po kayo maintindihan. Diretsuhin po ninyo ako. Ikaw ang magiging
ilaw ng baryong ito ang papalit sa akin ang magmamana ng banikong iyan. Madam! 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 Gumising po kayo! Madam! Magandang umaga po sa lahat ng bumubuo ng channel na ito. Ako si Nelia. Hindi na mahalaga kung ilang taon at kung taga saan ako. Ang nais ko lang ay maibahagi ang kwentong ito na dinanas ko maraming taon na ang nakalilipas. Isang kwentong magpapatunay na hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga nagaanyong tupa ay mababait. Dahil ang totoo, kadalasan, mga lobo ang nagkukubli sa likuran ng maamong mukha nila. Kayo na ang bahala sa kwentong ito. Ipinauubaya ko na sa inyo kung paano ninyo ito ikukwento ng may mga dialogo. Sana may matutunan kayo at magustuhan ninyo ang isa sa mga hinding-hindi ko malilimutang karanasan. Hoy! Nelia, kamusta? Celeste? Ba? Kailan ka nakabalik? Kagabi lang. Dumaan nga ako rito nang marinig kong wala na si Madam Feli. Kaso, masyado ng gabi eh. Patay na mga ilaw sa loob kaya hindi na kita kinatok. Ganun ba? May narinig akong tricycle kagabi na tumigil dito sa tapat. Ikaw ba yon? Siguro, pero ayos na yun. Malamang ipagod ka sa pag-aasikaso dyan sa bahay. Pero teka, narinig ko kay nanay. Iniwan daw sa'yo ni Madam Feli ang bahay at lahat ng ari-arian niya. Uy, kanina mo naman nalaman yan. Sagutin mo muna ako. Totoo ba? Sa'yo iniwan ang malaking bahay na yan. Ang totoo, hindi ko rin inakala. Matapos mailibing ni Madam, may pumunta ritong abogado. Binasa sa harap ko yung huling habili ni Madam. Sa akin daw iniwan ang mga ito. Napakaswerte mo. Ay, pero ang lungkot din siguro ng ganun, ano? Yung pagtanda mo, wala ka man lang kasamang kamag-anak. Naisip ko rin yan. Pero buti na lang dumating ka. Lalo naging masayahin si Madam magmula nang dumating ka. Alam mo naman siguro kung gaano kanya pinagmamalaki sa baryo at sa bayan, di ba? Naku, masyado lang talagang mabait si Madam. Ikaw rin naman eh. Minahal mo siya na parang tunay na ina. Kaya nararapat lang yung bahay na yan sa'yo. Teka, may ba ako? Ano yan nasa bulsa mo? Abaniko? Uy, lumang-luma na yan ha. Ngayon lang kita nakitang gumamit ng ganyan. Ah, ito. Bago namatay si Madam, ibinili niya na ingatan ko daw ito. At literal mo namang iniingatan. Kailangan pa talaga lagi mong dala? Tsaka sa panahon ngayon, wala nang dalagang gumagamit ng ganyan. Baka mabado yan sa yung mga binata niyan. Nakita ko kung gaano kahalagang abaniko na ito sa kanya bago siya na maalam. At gusto kong irespeto yung huling kahilingan niya. Kaya palagi ko itong dala. Kung sa bagay, baka bigla ka pang dalawin nun ni Madam. Loko. Pero hindi ako takot. Hindi nakakatakot na tao si Madam. Sigurado, hindi nakakatakot ang multo niya. Tapang ha? Pero alam mo Nelia, may naalala ako sa banikong yan. Ano na naman? May kinalaman na naman sa kwento-kwento tungkol sa pamilya ng Madam. Hindi naman totoong mga yun. Mabuting tao si Madam Feli. Alam mo yan at alam niya ng baryo. Sa bagay, sinong maniniwala na ang napakamatulunging tao ay galing sa lahi ng mga mangkukulam na nagsangla ng kaluluwa sa mga demonyo? Oh, siya, iwan na muna kita ha. Inihintay na ako nila nanay. Teka, saan bang punta mo? Bakit puting-puti ang bestirang suot mo? Para kang ikakasal eh. Ay, naku, dun sa dulo ng baryo sa may malaking bato sa may ilog. Meron daw kasing bagong dating na pastor. Si nanay, ayun na humaling. Pinapupunta ako. Alam mo naman yun, maingay, kaya pupunta na lang ako. Bagong pastor? Oo. Balita ko nga eh, gwapo raw. Naku, ngayon alam ko na kung bakit ka pupunta doon. Uy, hindi ah. Magdarasal din ako, no? Sa harap niya.
Ewan ko sa'yo. Ang landi. Sige na, umalis ka na. Marami pa akong tatapusin. Napaisip ako tungkol sa nabanggit niyang pastor. Wala akong naririnig tungkol doon. Wala rin namang nasabi ang mga taong dumalaw sa burol ni Madam noon tungkol doon. Pero siguro, dahil na rin yun sa naging masyado akong abala sa pag-aasikaso sa libing ni Madam at sa bahay. Ni hindi pa nga ako makaluwas noon sa bayan magmula nang namatay siya para makapamili. Naging abala rin ako kaiisip kung sino o ano ang mga nilalang na nagparamdam noong gabing namatay siya. Tinapos ko ang aking gawain sa labas. Pumasok ako ng bahay at napangiti ako nang makitang halos kumikinang sa linis ang lahat. Iyon din kasi ang laging nakapagpapangiti kay Madam noon. Tao po? May tao ho ba rito? Sandali lang. Magandang umaga. Ito ba ang bahay ni Tia Feli? Oo. Ito ang bahay niya. Sino ka nga ulit? At bakit siya ang tawag mo sa kanya? Anak ako ni Berto. Siya ang dapat napupunta rito pero may katandaan na rin ang aking ama at hindi na kayang malayong biyahe. Pero hindi kami magkamag-anak ni Tia Feli. Magkaibigan sila ni tatay. Napatitig ako sa binatang yun nang marinig ang pangalang Berto. Tandang-tanda ko noon ang pagbanggit ni Madam sa pangalang yun bago siya mamayapa. May katangkaran ng binata. Moreno, makakapal ang kilay at mahahaba ang pilik mata. Kung titignan ay tila hindi siya purong Pilipino. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Napakalayo ng aking nilakad. Makikinom na rin sana ako eh. Tuyong-tuyo ng lalamunan ko. Pero hindi kita kilala. Sa oras na mamatay ako, darating si Berto. Siya lang ang mapagkakatiwalaan mo. Hindi ba't yan ang isa sa mga sinabi ni Tia Feli bago siya mamatay? Teka, paano? Bakit kasi hindi nagkaanak si Tia Feli? Hindi pa niya ipinaliwanag sa iyo ang lahat? Ang tatay ko na si Berto ay isang babaylan at sila ni Tia Feli ang mga ulo ng isang samahan na minsang pilit kumontrol sa pwersa ng kasamaan dito sa probinsya. Kalaban sila ng mga mangkukulam, maligno, engkanto at higit sa lahat, mga aswang. Teka. Hindi kita maintindihan eh. Anong pinagsasasabi mo? Anong engkanto at aswang? Nelia, hindi ba? Oo. Paano mong nalaman ang pangalan ko? Sino ka ba talaga? Eto, sulat mula kay tatay. Mabuti naman at hindi ka ganun kadaling mauto. Eto, kunin mo at basahin. Kaagad kong binasa ang sulat. Nakapaloob din doon ang isang larawan na kung saan ay may mensahe mula kay Madam Feli para sa lalaking nagngangalang Berto. Tinitigan ko ang larawan at hindi nalalayo sa binatang nasa harapan ko ang lalaking naroon. Sa liham ko rin nalaman na sa isang pangitaing panaginip, nakita ni Mang Berto ang naging mismong eksena ng kamatayan ni Nanay Feli. Patawad kung natakot pa kita. Hindi ko talaga kaagad ibinigay ang sulat. Bilin kasi ni tatay na subukin ko muna. Kung maingat ka, lalo na sa mga hindi mo kilala. Ang totoo, hindi ko inaakalang totoo ang sinabi ni Madam na darating si Berto. Kung gayon, totoong may Mang Berto at ikaw ang anak niya? Mismo. Hindi ako masamang tao. Ayos lang kung hindi mo ako papapasukin. Pero maaari bang makainom man lang ng tubig? Uhaw na talaga ako eh. Ako nga pala si Julio. Hindi ko pa ata napakilala ang sarili ko. Iniabot ni Julio ang kanyang kamay sa akin, subalit hindi ko yon kinuha. Tinitigan ko siya. Kinilatis. Mukha naman kasi siyang mabait na tao.
pero ayokong sumugal. Kaya naman dinala ko siya sa labas, sa ilalim ng puno ng mangga kung saan may lamesang kahoy at upuan. Pagkatapos ay mabilis ko siyang ikinuha ng tubig. Heto ng tubig. Sinamahan ko na ng pandesal. Pasensya ka na ha. Walang palaman. Hindi pa kasi ako nakaluluwas ng bayan. Ayos na to. Maraming salamat. Nabanggit mong tungkol sa samahan na kinabibilangan ni Madam Feli at ng tatay mo. Nabasa ko rin yun sa liham. Ano ba talaga yun? Ibinilin din ng tatay mo na alagaan ko ang abanikong itim? Minsang naging pugad ng mga masasamang elemento ang islang to. Noong mga panahon na yung nagsimula kung bakit naging tumpukan ng mga kwentong aswang at kababalaghan ng lugar na to. Kilalang mga albularyo ang pamilya ni Chafeli. Subalit isang araw, nagsimula silang dapuan ng isang kakaibang sakit. Sakit? Anong sakit? Ayon sa kwento ni tatay, isa-isang nawala ang mga kapamilya ni Chafeli. Akala ng mga tao ng ibang lugar lamang. Pero ang totoo, isa-isa silang nasiraan ng bait at ikinulong sa pinakailalim ng bahay na to. Sa likod bahay naman sila palihim na inililibing kapag namamatay. Teka, sigurado ka ba? Sa tagal ko ritong nakatira, wala akong nabalita ang kwentong ganyan. May mga kumalat na kwento noon na minalas ang pamilya nila na may nagtangkang gumamit ng itim na kapangyarihan. Ganon. Pero wala pa akong narinig na kagaya ng kwento mo. Dahil itinago nila yon mula sa mga taong bayan. Nilabanan nila ang mga gumawa nun ng palihim. Pero hindi nila kinaya. Dito na pumasok ang pamilya ko. Sinubukan na gamutin ng lolo ko ang pamilya nila. Subalit wala ring nangyari. Hanggang isang araw, si Chafeli lamang ang natira at ang kanyang bunsong kapatid. Si Anita, tama ba? Nakilala ko siya sa mga larawan. Ang sabi ni Madam, namatay nga siya sa sakit. Pero hindi niya sinabi kung anong sakit. Tama, si Anita yon. Si Anita ang tagapagmana ng pamilya nila. Pero isinilang siya na mahina at sakitin. Hindi siya sa sumpa namatay. Namatay siya dahil ibinigay niya ang buhay niya para kay Chafeli. Ha? Parang sakripisyo? Ano? Gamit ang abanikong yan, pinutol ni Anita ang sumpa sa pamilya nila. Kapalit ng kanyang buhay. Sabi ni tatay, matagal na raw yung nais gawin ni Anita para iligtas ang pamilya niya. Pero pinipigilan siya palagi. At dahil siya ang pinakabata, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Sandali, hindi ko maintindihan eh. Paanong ginamit ni Anita ang abanikong ito? Diyan niya inilagay ang sumpa. Pero kapalit nun ay ang pag-ikli ng kanyang sariling buhay. At kasama sa sinumpa niyang orasyon na kailangang palaging merong isa na magmamay-ari ng pumaypay na yan. Dahil kung hindi, babalik ang sumpa. Hindi man sa pamilya nila, kung hindi sa baryo. Teka, ano bang nagbigay ng sakit na yun sa kanila? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong isang nilalang na may kakayahang makipag-usap sa mga maligno, mangkukulam, at may kakayahan na maging aswang ang gumawa nun sa kanila? Ha? May ganun ba? Maligno, aswang? Hindi naman totoo mga yun eh. Wala ba talagang naikwento sa'yo si Chafeli? Wala. Wala talaga eh. Itong abaniko na ito, isang beses ko lang itong nakita bukod nung gabi na mamatay siya. Umaalis siya noon na hindi niya sinasabi kung saan siya pumupunta. Pero hindi ko naman kasi siya tinatanong kapag ganun. Totoo ang mga yon, Nelia. Hayaan mong ipakita ko sila sa'yo. Nagulat ako nang biglang hawakan ni Julio ang kanang pulsuhan ko. Kaagad kong binawi ang braso ko sa kanya. Subalit kasunod noon ay ang pagdilim sa paligid. Tila sumara ang mga ulap at tinakpan ng mga ito ang araw. Pagkatapos ay nagtayuan ang aking mga balahibo at sinundan niyon ng napakaraming mga boses sa paligid. Babae, bata, matanda. May tumatawa, may umiiyak. Lumingon ako sa aking likuran
Nang hilakbot ako nang makakita ng napakaraming anino. May malalaki, may maliliit. Hindi ko maaninag ang kanilang mga itsura, subalit nakatitig sa akin ang pulang-pula nilang mga mata. Nelia? Ay, Diyos ko, maawiin. Ano bang ginawa mo? Ano yung mga nakita ko? Yun ang mga maligno na naghihintay mawala ng may-ari ang abanikong yan. Mga masasamang elemento na ikinulong ni Chafeli gamit ang abanikong yan. Ano? Kasama si tatay at Chafeli. Binuo nila ang isang samahan na mayroong 5 miyembro kasama sila. Sila ang palihim na tumutugi sa mga aswang, mga mangkukulam, at mga malignong naliligaw ng landas at nananakit ng mga tao. Sa ngayon, si tatay na lamang ang buhay sa kanilang 5. Yung 3, kagaya ni Chafeli, namatay na mga walang anak o apo. Yung sumumpa pala sa pamilya ni Chafeli ay natalo na rin nila. Isang buong angkanyo ng mga mangkukulam na aswang. Kung gayon, sila ang may gawa ng mga ingay na narinig namin ni Madam Feli nung gabi naghihingalo na siya. Ibig kong sabihin yung mga nakita ko kanina. Ingay? Anong ingay? Habang nagtatayuan ang mga balahibo ko sa katawan, ay ikinikwento ko kay Julio ang mga nangyari ng gabing yun. At nakita kong nagdilim ang kanyang mukha. Napailing siya at napabuntong hininga ng malalim. Ibang nilalang ang gumawa nun. Paanong ibang nilalang? Ang mga nakikita mo ay hindi kayang gumawa ng mga ingay na ganon. Para silang nakagapos at hindi nila magamit ang kanilang mga kakayahan. Ngayon mas naiintindihan ko na kung bakit ako pinapunta rito. Hindi pala ito tungkol sa pagsasabi sa'yo ng tungkol sa abanikong yan at mga magiging tungkulin mo. Meron pala tayong kakaharapin dito. Isang aswang. Aswang? Oo, Nelia. Bilang bagong may-ari ng abanikong yan, kailangan mong ipagpatuloy ang nasimula ng may-ari niyan. Dahil kung hindi, sakit at kamalasan ang naghihintay sa'yo at sa lahat ng taga rito. Paano ko naman gagawin yon? Ang alam ko lamang ay maglinis, magluto at maglaba. Kaya ako narito para turuan kang lumaban. Nararamdaman kong likas ang kabutihan dyan sa puso mo at ang iyong katapangan. Maaring hindi lang si Chafeli ang nag-iwan sa'yo ng abanikong yan, kung hindi ang mismong tadhana. Ang totoo, hindi ako basta makukumbinsi ng ganoong klase ng kwento. Pero magmula ng sandaling iyon, mas naging sensitibo ang aking pandinig at pakiramdam. May mga pagkakataon na rin na nakikita ko ang mga bagay na hindi ko naman nakikita noon. Mga anino, mga matang nakatingin, mga kaluskos na nagsimula akong puyatin sa gabi. Tinanggap ko si Julio sa bahay at wala namang naging problema. Masipag rin siya sa mga gawaing bahay. Isang linggo matapos ang pagdating ni Julio, ay marami na siyang naituro sa akin. Mga pangontra sa aswang at maligno. At tinuruan rin niya akong humawak ng itak at makipaglaban gamit yon. Nahati ang araw ko. Sa umaga ay nagbebenta ako ng mga bunga ng tanim ko at sa hapon hanggang gabi ay nagsasanay kami ni Julio. Nagsimula ko ng yakapin ang tadhanang yon na iniwan sa akin ni Madam Feli. Kahit na hindi ko alam at nangangamba ako sa patutunguhan noon. Magandang umaga, Nelia. Nasaan si Julio? Nasa likod, nagtatanggal ng mga ligaw na damo doon sa gulayan. Bakit? Huwag mong sabihin kukulitin mo na naman siya. Bakit? Bawal ba? Sabi mo, malayong ka mag-anak siya ni Madam Feli. Tapos hindi naman kayo magnobyo. Hindi naman sa pinagbabawalan kita. Hindi lang maganda na ikaw yung nagpapakita ng motibo, hindi ba? Naku, napaka-makaluma mo talaga. Makaluma na ako makaluma. Ang mahalaga, maayos at disente, malayo sa panganib. Bakit? Mapanganib ba yan si Julio? Naku, yung pa naman ng mga tipo ko. Yung macho, matalim kong tumingin at parang bad boy. Ewan ko sa'yo, ang weirdo mo talaga. O nga pala, nakaputi ka na naman. Pupunta ka ulit doon sa may ilog? Oo. Alam mo na, bawas kasalanan. Hoy, dumarami na rin mga pumupunta doon.
Ayos naman ang turo at mabait ang pastor. At higit sa lahat ay napakagwapo. Pero hindi ko siya gusto. Si Julio talagang type ko eh. Ay, nako, hindi talaga kita maintindihan. Tsaka alam mo, may kakaiba sa pastor na yun. Kakaiba. Hindi ko may paliwanag. Pero may kakaiba sa mga tingin niya eh. Mahigpit din niyang ibinibili na huwag siyang susundan lalo na sa gabi. Pero may mga kadalagaan naman na pinapayagan niyang sumunod sa kanya kapag tapos ng sermon. Ganun ba? Taga-saan ba yun? Misyonero daw eh. Kasama niya yung ama niya. Mga taga-kabilang probinsya daw. Nagpunta sila rito para ipakalat ang salita ng Diyos. Ganun ba? Pero mag-iingat kayo, lalo ka na. Hindi taga rito yun at bigla na lang sumulpot. Bah, oo naman. Oh, sige na. Punta na ako na at baka hinahanap na ako ni nanay. Oy ha, pagtabi mo na lang ako ng talbos at saka yung okra. Kukunin ko mamaya. Tapos, ikumusta mo ako kay Julio ha? Sige na, sige na. Makakarating ang pangangamusta mo. Ingat! Hindi mo pa nabanggit sa akin ang tungkol sa pastor na yon. Nariyan ka na pala. Hindi naman kasi kailangan. Ang mga lobo ngayon ay nagkukubli sa balat at balahibo ng mga tupa. Ang lalim naman nun. Ikaw nang nagsabi. Bigla na lamang silang sumulpot dito. Nasaan ang pinakasimbahan nila? Doon sa may ilog. Sa may malaking bato doon. Doon daw nagtayo ng parang kubo para sa mga taong makikinig doon sa pastor. Pupunta ka? Oo. Gusto ko siyang makita. Pero mamaya na. Tatapusin ko muna ang mga trabaho rito. Siya nga pala. Kumusta yung pinapagawa ko sa'yo? Hindi ko alam. Pero hindi ko magawa. Ang totoo, hindi ko ito napansin nung una kong nakuha itong abaniko. Pero hindi ko talaga ito mailatag ng todo. Hayaan mo muna. Gawin mo lang yung mga itinuro ko bago ka matulog. Oo, sige. Naiintindihan ko. Julio, kagabi pala, may umaaligi dito sa bahay. Hindi yung tao, sigurado ko. Ramdam ko ang masamang enerhiya galing sa nilalang na yon. Naramdaman ko rin yun. Lalabasin ko sana pero... Oh, bigla kang tumigil. Yun ang pinaka nakakatakot at pinakamalakas na kapangyarihang itim na naramdaman ko sa buong buhay ko, Nelia. Merong nagbabadyang panganib sa paligid. Naramdaman ko na to pagdating ko pa lamang sa lugar na to. Kailangan na nating bilisan ang paghahanda. Bakas ko ang takot at pag-aalala sa seryosong mukha ni Julio. At nang makita ko iyon, ay hindi ko rin maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Hindi na bago kay Julio ang mga ganoong bagay. Pero natatakot pa rin siya. Paano pa ako? Nabago pa lang sa mga ganon. Nagpatuloy na maayos ang umagang iyon. Halos naubos ang mga gulay na tinda namin bago magtanghali. Pagsapit ng hapon, ay naghanda na si Julio para pumunta sa may ilog. Nang biglang may dumating na hindi inaasahang bisita. Pastor, heto ho ang bahay ni Madam Feli. Sayang nga po at hindi na ninyo siya naabutan. Kung sakali baka makatulong siya na bigyan kayo ng pwestong mas maayos. Kilalang matulungin ng matandang yon. Ganun ba? Sadyang nakapanghihinayang ano. Ang totoo, napakaganda ng bahay na ito. Napakaaliwalas. Halatang mabuting tao ang mga tumira dito. Totoo po yan. Pero may mga haka-hakang... Hindi naman po totoo mga yun, Nay. Nagpapaniwala kayo. Oy, si Nelia! 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 Oh, Celeste! Aling Sonia! Magandang hapon po sa inyo. Ay, Nelia! Kumusta? Pastor, eto po si Nelia. Ang katiwala ng dating may-ari ng bahay na ito. Nelia, ito si Pastor Sereno. Yung bagong dating dito na tagapangaral ng mabuting balita. Pinagmasdan ko ang mukha ng pastor na iyon. Normal naman siya kung titingnan at hindi maikakaila na may itsura siya. Bata tignan, tisoy at may mapang-akit na ngiti.
Subalit merong kakaiba sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko noon, kinuhubaran niya ako sa tingin. Hindi ko maipaliwanag, pero may nagsasabi sa akin na mapanganib ang taong yun. Napakaganda ng lugar ninyo, Nelia. Ang totoo, nahihiya ako, pero para sana sa kapakanan ng lahat ng nakikinig sa akin na taga-baryo ninyo, baka maaaring hayaan ninyong dito namin isagawa ang aming mga gawain. Kagaya ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po kasi? Hindi maaari. Ipagpaumahin po ninyo. Pero kasalukuyang inaayos namin ang bahay. Isa pa, hindi kami religyoso. Naiintindihan ko, pero hindi pa naman huli ang lahat para magbalik loob kayo sa Diyos. At magandang simula ang pagpapagamit ninyo nitong lugar ninyo. Hindi ho. Hindi ho namin ipapagamit ang lugar na ito. Rerenta ko. Mahirap kasi nasa ilog. Alin ho ba sa mga sinabi ko ang hindi nyo nauunawaan? Hoy, lalaki! Maghinay-hinay ka naman sa mga sinasabi mo. Kilala mo ba itong kausap mo? Yun na nga ho eh. Hindi ko siya kilala. Isa pong dahilan kung bakit ayaw naming ipagamit sa kanya itong bahay at bakuran. Aba, ang talaga namang. Sino ka ba rito, ha? Naku, Aling Sonia, ayos lang ho. Huwag ko ninyo siyang sigawan. Nagbabaka sakali lang naman ako. Oo nga naman, Nay. Hindi ko natin mapipilit si Julio. Pero hindi naman siya ang may-ari ng lugar ni Madam Feli. Sino ba yan at pumapapel? Nelia, ikaw, anong desisyon mo? Aling Sonia, ipagpaumanhin po ninyo pero Naku, Nelia, ayos lang. Naiintindihan ko. Pasensya na rin. Ang totoo kaya naman ako naglilibot rito ay para makilala pa ang mga taga-baryo. Ipagpaumanhin ninyo kung bigla ko na lamang binanggit ang tungkol paggamit sa bahay ninyo. O paano? Mauna na kami. sige po. Pasensya na rin po kayo. Nako, Nelia, Julio, pasensya na kayo kay nanay ha. Patay na patay kasi yan dyan sa gawain kuno ng pastor na yan. Wala yun. O yung mga gulay na ipinatabi mo, kukunin mo na ba? Ay, oo nga pala. Oo, ito ang bayad. Sandali lamang at ikukuha kita ng masariwa, Celeste. Kinikilig naman ako niya, Julio. Uy, maghunos dili ka nga. Eh bakit pa? Ang pogi talaga ng Julio mo. Hindi ko siya pagmamay-ari. Naku, imposible namang hindi kayo. Alam mo na, binata siya, tapos ikaw. Tumigil ka nga. Mamaya niyan may makarinig sa'yo eh. Nakakaya sa kanya. Dissenting binata si Julio. Naku, pinagtatanggol na. Hindi alam ni Nelia na malupit na tagapagsanay si Julio. May mga gabi na hindi niya ako pinakakain hanggat hindi ko natatapos ang ipinapagawa niya. Wala rin siyang awa kapag nagsasanay kami sa paghawak ng itak. Pinatatamaan niya talaga ako ng yantok sa balikat at mga binti, kaya malabong magustuhan ko siya. Umalis si Celeste matapos makuha ang mga gulay. Hindi na tumuloy pa si Julio sa pagpunta sa ilog. Sapat na raw na makita niya ang pastor ng harapan. Julio, nailabas mo na ba yung mga basura? Oo, tapos na. Naisara ko na rin yung kulungan ng mga manok mo. Nga pala, kanina nakaramdam ako ng kakaiba sa pastor na yon. Malakas ang kutob ko na meron siyang itinatago sa likod ng mga ngiti niya. Pero ayoko namang mambintang. Maaari kasing mali ang kutob ko. Sa tingin mo, bakit gano'n ang inasal ko sa harapan nila? Dahil ayaw mong paupahan ng bakuran o bahay para sa gawain nila. Teka, wag mong sabihing naramdaman mo rin yung naramdaman ko. Oo, itim ang aura ng lalaking yon. Hindi ko pa masabi kung anong pinagmumulan ng aurang yon. Pero sigurado ko, may nakadikit sa kanya na kakaiba. Mag-iingat ka sa taong yon. Naiintindihan ko. Hindi muna tayo magsasanay ngayong gabi. Magpahinga ka pagkatapos kumain. Pero ang abaniko,
hindi ko pa rin mabuksan ang sagad. Basta, magpahinga ka na muna ngayong gabi. Matapos namin kumain ng gabing yun, ay naglinis ako ng aking katawan. Habang nagsasabon, ay nakarinig ako ng mga kaluskos sa labas. Para bang may hayop na nagkakalkal ng lupa. Wala naman kaming aso o pusa. Wala na ring mga manok sa labas ng ganoong oras. Kinutuban ako ng masama. Pero binaliwala ko yun. Hanggang sa may marinig akong boses ng lalaki. May kausap siya. Subalit hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Nagmadali akong tapusin ang aking paliligo. Lumabas ako at sumilip sa may bintana malapit sa banyo. Subalit wala akong nakita. Wala na si Julio sa ibaba. Kaya naman dinampot ko na ang abaniko at mabilis akong umakyat sa aking silid. Oh, bakit umahangos ka? Hindi mo ba narinig yung lalaki nagsasalita sa labas? Sa likod ng banyo mismo? Ano? Sige na, magbihis ka na, titignan ko. Kagaya ng sinabi ni Julio ay mabilis akong nagbihis. Muli akong bumaba, subalit nang datnan ko siya ay sinabi niya sa akin na wala siyang nakita. Wala ring bakas na may tao roon. Wala di umano siyang naramdaman, kaya sinabi niyang maaring dala lamang yun ng pagod. Kaya naman umakyat na ako sa aking silid at matapos magpatuyo ng buhok ay nagpahinga na. Subalit sa kalagitnaan ng gabi ay muli akong nagising. Ang lakas ng hangin. Kaya naman pala bukas ang bintana. Ano ko naman. Sandali nga't bubuksan ko munang ilaw. Teka. Sigurado akong isinara ko itong bintana eh. Sino yan? Julio? Sa dilim ay nakakita ako ng dalawang pulang-pulang mga mata. Bilugan ng mga yun at tila umiilaw sa liwanag na dala ng buwan na pumapasok sa bintana. Muling humangin ng malakas. Hindi ko inalis ang mga mata ko sa kung anong nilalang na iyon nang biglang tumalon yun papunta sa maliit na lamesa kung nasaan ang abaniko. At nanlaki ang mga mata ko nang makita ang itsura ng nilalang na iyon. Hindi ko mawari kung anong nilalang yun. Mahaba ang tenga nun. Parang kambing ang mukha at merong parang ginagalis na balat. Kapansin-pansin rin ang nagtatalasan nitong mga pangil na tila hindi na nagkasya sa bibig nito. Nang hilakbot ako, pero pinilit kong palakasin ang aking loob. Tumayo ako at mabilis kong kinuha ang abaniko. Ano ka? At bakit ka narito? Nelia? Oh. Anong problema? Nelia? May nararamdaman akong kakaiba dyan sa kwarto mo. Nelia? Julio, merong nilalang dito. Hindi ko lang sigurado pero isa ata itong... Hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin nang biglang kumaripas ng takbo papalapit sa akin ang halimaw na yun. Napasigaw ako sa gulat. Subalit sa halip na umatake, ay mabilis lamang itong tumakbo at tumalon palabas ng bintana. Mabilis namang tumakbo si Julio palabas para habulin yon. Subalit mabilis iyong naglaho sa dilim. Wala, hindi ko nahabol eh. Ang bilis. Sigbin yun, hindi ba? Yung sinabi mong alaga ng mga aswang? Saktong-sakto yung itsura sa paglalarawan mo dati. Oo, malamang na sigbin yun. Nelia, kung may sigbin. May aswang. Tama. Julio, sa tingin ko, ang abaniko ang sadya niya rito. Tumalon siya palapit dito eh. Kung hindi ako naglakas loob na kunin ito, malamang natangan niya na ito. Maaari. Pwedeng alam ng may-ari ng sigbin na yon na hindi siya magtatagumpay sa lugar na ito kung may nagmamay-ari ng abaniko. Bukas na bukas rin, roronda ako sa paligid. Maghahanap ako ng bakas ng hayop na yon. Sige na,
Bumalik ka na sa silid mo. Ako nang bahala rito. Hindi ka ba malalagay sa panganib kapag iniwan kitang mag-isa? Ano ka ba naman? Magbabantay lang ako sa loob ng bahay. Isara mo na lamang ng maigang bintana at pintuan ng kwarto mo. Kailangan mong magpahinga. Nararamdaman ko na lalala ang sitwasyon sa darating mga araw. Lalo na at paparating na ang kabilugan ng buwan. Matapos ang usapan namin, ay umakyat na ako muli sa aking silid. Ang abaniko, sa ilalim na ng unan ko itinago. Nakatulog naman ako noon. Subalit pakiramdam ko ay napakaraming mga hindi ko nakikitang nilalang ang nakapaligid at nakatingin sa akin. Bagamat nararamdaman kong naroon sila, hindi naman ako nakakaramdam ng panganib o kilabot sa mga yon. Nelia, Oh, nasa labas ka na pala. Napakaaga pa. sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Hulyo naman. Kakasikat pa lang ng... May pinatay. Doon malapit sa bahay ng kaibigan mong si Celeste. Ha? Sino? Mang Carding ang pangalan. Dali na. Kailangan mo makita ang bangkay. Si Mang Carding. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ito sa nangyaring paglusob ng sigbin kagabi. Dali na, Nelia. Tayo na. Hindi ko na tinapos ang ginagawa ko. Kumuha ako ng balabal. Isinara ko ang bahay at mabilis kaming nagtungo sa kabilang dulo ng baryo. Naroon din ang bahay ni Celeste at ang kanilang taniman ng kalamansi at bawang. Pagdating namin doon ay kumpulan na ang mga taga-baryo. Nakasiksik kami ni Julio hanggang sa tumambad sa amin ang kalunos-lunos na sinapit ng aming kabaryo. Ang isa sa mga lalaking naging mabuti rin sa akin noon. Grabe naman. Kawawa naman si Mang Carding. Para siyang ginawang baboy. Wakwak ang tiyan at may kagat sa leeg. Julio, yung dugo. Nagkalat sa paligid. Kung ano man ang gumawa nito, siguradong... Oo. Aswang ang gumawa nito. Walang mabangis na hayop ang kayang gumawa ng ganito sa isang tao. Nelia, kailangan mo ng maganda. Bago dumating ang kabilugan ng buwan, kailangan mahanap na natin ang aswang na may gawa nito. Kung hindi, mas darami pa ang kanyang mabibiktima. Pero, magagawa ba nating matalo yon? Depende. Pero yun na ang tungkulin mo. Kapag may lalabas na ganitong insidente, kailangan mong tumugon. Dahil kung hindi, mawawala na ng bisa ang abaniko at mas malala ang maaaring mangyari. Naiintindihan ko. Magsitabi kayo! Narito si Pastor Sereno. Kailangan niyang makita ang bangkay. Tumawag na rin siya sa bayan para maimbestigahan na ito ng mga otoridad. Tabi tayo! Ikinalulungkot ko ang pangyayaring ito. Subalit huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magdasal at manumbalik lamang kayo sa Kanya at poprotektahan niya tayo. Maaring Dayo ang gumawa nito. Dahil ayon sa narinig namin, ay ngayon lang nangyari ito sa lugar na ito. Sandali. Bakit sa akin kayo nakatingin? Wala akong sinasabing ikaw ang pumatay. Maliban na lamang kung tinamaan ka sa mga sinabi ko. Tatamaan? Wala namang kwenta ang mga sinabi mo eh. Walang katibayan. Puro espekulasyon. Sa halip na makatulong ka, gumagawa ka lamang ng ikakatakot ng mga tao. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng ama ng pastor. Napakawalang hiya mo talagang lalaki ka. Aling Sonia, sumusobra naman po yata kayo. Tama naman ang sinabi ni Julio. Isa pa, bakit siya nakatingin kay Julio nang sabihin niya ang tungkol sa mga dayo? Sila mismo mga dayo rin naman. Hoy, Nelia! Alagad ng Diyos ang mag-amang ito! Sigurado ho kayo? Porket nagbabasa ng salita ng Diyos, alagad na talaga ng Diyos? Kayo na ganyan ang mga ugali? Masusunog ang kaluluwa ninyo sa impyerno! Mga tampalasan! Mga walang hiya! Talaga lang ha? Sana wag kayong magsisi sa mga desisyon niyo sa buhay. Napuno ng bulungan ng paligid. Subalit walang pumagitna sa naging sagutan nila Julio at Aling Sonia.
Kaya naman ako na mismo ang umawat at hinila ko na ng palayo si Julio. Papalayo na kami noon nang mapalingon ako at hindi sinasadyang nasulyapan ko ang pastor. Nakatingin siya sa amin habang nakangiting parang demonyo. Itim na itim ang kanyang mga mata na parang nagbabanta. Kaya naman binilisan ko ang paglalakad hanggang sa makalayo kami doon. Nelia, mas malakas ang itim na aura na nakita ko sa pastor na yun kanina. Kailangan natin siyang imbestigahan. Oo. Kanina lang habang papalayo tayo. Nakita ko siyang sinusundan tayo ng tingin. Ibang taong yon. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Delia! Delia! Oh, Celeste! Saan ka galing? Bakit namumutla ka tumangos? Galing ako sa inyo eh. Kaso nagkasali si ata tayo. Anong problema? Bakas ang pagkabalisa ni Celeste sa mga sandaling iyon. Yun ang unang beses na nakita ko siyang takot na takot. Nanginginig pa nga siya at nangingilid ang luha sa mga mata. Lumingalinga siya sa paligid bago bumulong sa amin. Kagabi, nakita ko si Pastor Sereno. Pinatay niya si Mang Carding. Ha? Oo, kitang-kita ko kasi. Naglaba pa ako ng mga panloob ko eh. Nagsasampay ako sa labas tapos nakita ko yung pangyayari. Kung ganon, dapat na tayo magsuplong sa mga pulis. Tayo na sa bayan. Pero hindi ko alam kung paniniwalaan ako ng mga pulis. Bakit naman hindi? Nelia, nakita ko. Naging halimaw siya. Itim ang balat, pula ang mga mata, at nagtatalasan ng mga ngipin. Tapos, matapos niyang kagatin si Mang Carding sa leeg, may dumating na hayop na hindi ko mawari. Malalaki yung mga tainga noon, parang kambing na ewan. Tapos, galisin yung balat. Pula rin ang mga mata. Nagkatinginan kami ni Julio nang marinig iyon. At para hindi na masyadong matakot si Celeste, ay dinala namin ito sa bahay. Doon ay ipinakwento namin sa kanya ng mas detalyado ang mga nangyari. At nabanggit nga niya na nakita niyang napatingin sa kanya ang pastor matapos nitong patayin si Mang Carding. Labis-labis raw ang takot niya noon na siyang nagpakaripas sa kanya papasok ng kanilang bahay. Hindi mo man lang ba sinabi kay Aling Sonia ang nangyari? Sinabi ko pero nagalit siya. Hindi siya naniwala. Huwag ko raw siraan ng isang mabuting tao. Malamang nanalaso na ng taong yun ang isipan ng iyong ina. At ang ilan pa sa mga nakikinig at tagasunod niya. Katangian yun ng isang malakas na aswang. Hindi basta-basta ang kakaharapin nating to, Nelia. Teka, anong kakaharapin? Tumingin ako kay Julio at nang tumingin siya ay ipinaliwanag ko kay Celeste ang lahat. Nagulat man sa mga narinig ay walang pag-aalinlangan siyang naniwala sa amin. Nagpasalamat din siya dahil nabigyang linaw na rin sa kanya ang totoong katauhan ni Madam Feli. Ayaw kong umuwi. Pakiramdam ko hindi ako ligtas sa amin. Maaari kang manatili rito kung gusto mo. Nelia, ayos lang naman yun, hindi ba? Oo naman. Dito ka muna, Celeste. Mananatili kang ligtas sa lugar na ito. Walang oras kaming sinayang ni Julio. Nagplano kami ng aming gagawin para mahuli sa akto si Sereno. Hindi lingid sa kaalaman namin na maaari niyang magamit ang kanyang impluwensya para protektahan ang kanyang sarili. Kaya kailangan namin ng konkretong patunay na isa talaga siyang aswang. Susundan natin siya mamayang gabi. Hindi pa ganun kalakas ang kapangyarihan ng isang yun. Dahil hindi pa nagiging bilog ang buwan. Celeste, saan ba nakatirang Sereno na yon? Sa pagkakaalam ko malapit lang din doon sa may ilog. Bago umakyat pa bundok. Sige, mamayang gabi. Magmamanman tayo dun. Nelia, anong balita sa Abanico? Nabubuksan mo na pa ng maayos? Hindi pa rin. Sige, wala naman tayong magagawa.
Ayaw man kitang isama pero kailangan naroon ka. Talasan mong pakiramdam mo at tumingin ka sa paligid. Ginawa ko ang sinabi ni Julio at talagang pinagpawisan ako ng malagkit ng mga oras na yun. Mas dumami ang mga aninong may pulang mga mata sa paligid ko. At kung dati ay nasa labas lamang sila ng bahay, ngayon ay nasa loob na. Dati mga mata lamang ang nakikita ko sa kanila. Ngunit ng mga oras na yun, kita ko ang nakakatakot nilang mga ngiti. Parang sinasabi nila sa akin na malapit na nila akong kunin at pahirapan. Julio, anong ibig sabihin nito? Simple lang. Nauubos ng oras mo para protektahan ang baryo. Sa oras na mabigo ka at maputol ang orasyon sa kabinikong yan, siguradong uunahin ka ng mga elementong nakapaligid sa'yo. Ha? Hindi kita tinatakot. Gusto ko lang na maging handa ka. Para sa araw na ito, ang mga naging pagsasanay mo. Magtiwala ka lamang sa sarili mo, Nelia. Yun na lamang ang magagawa mo ngayon. Maliban na lamang kung gusto mong maubos ang buong baryo. Hindi ko alam kung handa na akong harapin ang sinasabi ni Julio na responsibilidad ko sa baryo. Nang mga oras na yon, hindi ko maiwasang makadama ng pangamba at takot. Sino mang hindi mag-aalinlangan na humarap sa mga maligno at aswang. Naghanda si Julio ng mga pinitpit na bawang noon. Inihalo niya yon sa dala niyang bendetadong langis at ipinahid iyon sa talim ng mga itak namin. Naghanda rin siya ng mga supot ng asin na madali naming magagamit sa oras ng pangangailangan. Pagkatapos ay inilagay niya yon sa kanyang bag na yari sa abaka. Celeste! Nariyan ka pa! Nelia! Ang anak ko, ilabas mo! Narito po si Celeste, Aling Sonia. Huwag ka nga magsisigaw, Nay. Makasigaw kayo parang tinatago ako ni Nelia mula sa inyo. Ano? Ay kanina pa kita hindi nakikita. Naku! Huwag ka munang maglalapit sa dalawang yan at ang mga yan ang pinaghihinalaan na pumatay kay Carding. Oh, pinaghihinalaan? Oo, lalo na yung Julio na yan na ubod ng gaspang ang ugali. May nakakita ro sa kanya na tumatakbo malapit sa pinangyarihan ng krimen. Abay, anong ibig sabihin nun? Ilan ang nakakita, Aling Sonia? At sino? Mahalaga pa ba yun, ha? Naku, Nelia, kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Baka madamay ka pa sa mga gawain ng Julio na yon. Naku, bukas na bukas rin ay darating ang mga pulis dito para mag-imbestiga. Nay, hindi ho si Julio ang sinabi ko na ho sa inyo kung sino. Tumahimik ka! Subukan mong ituloy yung sasabihin mo at tatamuan ka sa akin. Pero Nay! Huwag mo nang sigawan ang iyong anak. Marahil ay masyado siyang natakot sa nangyari. Hindi ba, Celeste? Hindi po. Nakita ko po. Kayo ang pumatay. Sinabi ko na sa'yo na itiko mo yung bibig mo. Huli ka magbota ka dito at tuturuan kita ng leksyon. Halika dito. Kumain naman po ako sa bunutan. Totoo naman po mga sinasabi ko. Celeste, Aling Sonia! Huwag kang makikialam rito. Sasamain kayo sa akin. Nay! Nasasaktan po ako! Aray! Nagulat ako nang biglang lumabas si Julio na halos patakbo na. Nilapitan niya ang mag-inang Sonia at Celeste. Pagkatapos ay puresahan niyang inilayo si Celeste mula sa naghuhuramintadong ina nito. Kaagad namang umawat ang mga kasama nila Aling Sonia at hinila nila ang babae papalayo sa amin. Samantalang ang pastor nila at ang sinasabing ama nito ay pangiti-ngiti lang sa amin. Huwag ka nang uuwi sa atin, ha? Magmula ngayon, hindi na kita anak. Anak ka ng demonyo. Nelia, ipasok mo si Celeste sa loob. Oo. Hoy, Sereno! Tama, hindi ba? Pastor Sereno, Ang lakas ng loob mong tawaging pastor ang sarili mo. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa mag-ina.
Ang relihiyon, pinag-iisa ang mga tao. Pero ikaw, napaghahalataan ka eh. Peke ka. Umamin ka na. Masyado ka mapanghusga. Nakapakinig ka na ba ng salita ng Diyos? Salita ba talaga ng Diyos ang dala mo? O ginagamit mo lang ang mga katagang yan para kontrolin ang mga tao rito? Wala kang ang basehan sa mga sinasabi mong salita ng Diyos. Hoy, sino ka para sigawan ng anak ko? Isa ka pa. Huwag kayong mag-alala. Hindi magtatagal. At masisiwalat rin ang tunay niyong pagkatao. Talaga ba? Huwag ka rin mag-alala. Hindi magtatagal, mapapasa akin ang bahay na yan at lahat na sikreto na nariyan. Magiging akin ang baryo at walang makakapigil sa akin. Masyadong mapapel. Hindi mo kilala ang kinalaban mo, bata. Kung ako sa'yo, maaga pa lang ay umalis na kayo rito. Dadanak ang dugo at sisiguraduhin naming dugo ninyo yun. Puro banta. Gawin nyo! Ilabas niyong pangilo nang mapatunayan ko sa lugar na ito na mga demonyo kayo. Julio, narinig ko yung usapan niyo. Anong sekreto ng bahay ang sinasabi niya? Ang bahay na ito ay bahay ng mga magagaling na manggagamot. Siguradong sa loob ng bahay na yan ay may mga bagay na kapaki-pakinabang para sa mga aswang, maligno at kapwa nating tao. Kung ganon, hindi lamang ang abanikong ito ang dapat nating protektahan. Kung hindi ang buong bahay. Kung gusto mong maprotektahan ang buong baryo at ang buhay mo, oo, Pero Julio, ang totoo, natatakot ka. oo. Hindi ko maiaalis yan sa'yo. Alam kong napakalaking responsibilidad nito na bigla na lamang iniatang sa mga balikat mo. Pero tandaan mo, pinagkatiwalaan ka ni Ciafelli at nakikita ko na nararapat ka sa abanikong yan. Nelia, ikaw ang magiging ilaw ng baryo. Ngayong nababalot ito ng kadiliman, hindi ito ang panahon para panghinaan ka ng loob. Nang marinig ko yon, ay naalala ko ang sinabi ni Madam Feli bago siya namatay. Sinabi niya ang parehong kataga na sinabi ni Julio. Ako ang bagong ilaw ng baryo. Mahalaga sa akin ang lugar na yon dahil noong naliligaw ako, tinanggap nila ako ng buo. Sila Celeste, Aling Sonia, si Mang Carding at ang iba pa. Kailangan kong protektahan ang lugar na iyon. Sumapit na ang gabi. Nakatulog na lamang si Celeste sa sama ng loob. Hindi ko naman na siya ginising. Matapos ihanda ang mga gamit at lumakad na kami ni Julio, sa pagkakatanda ko malapit nang mag-ikasyam ng gabi noon. Walang tao paglabas namin at natatakpan ng mga ulap ang buwan. Kaya kinailangan naming magdala ng sulo para maging liwanag namin. Ayun, yun ang malaking bato. May parang tolda nga doon at mahahabang upo ang kahoy. Maaring doon sila nagtitipon-tipon. Tara, Sige, pero mag-iingat ka. Masyadong madilim. Palapit na kami sa mismong tolda na ginamitan lamang ng mga kawayan para sa mga haligi, para maging bubong. Nang biglang napatigil kami. Sa gitna kasi noon ay merong isang nilalang na nakaupo. Hindi namin maaninag ang kanyang mukha. Pero base sa anino niya, sigurado ako noon na si Sereno yun. Subalit bago pa kami makapagsalita, ay isang mabilis na nilalang ang biglang lumusob sa amin. Ako sana ang dadambahin noon, subalit mabilis na naiharang ni Julio ang kanyang sarili. Julio! Huwag mo kong alalahanin. Protektahan mo ang sarili mo. Ako nang bahala sa sigbi na ito. Sasagot pa sana ako noon nang merong biglang lumusob sa akin mula sa aking kaliwa. Natumba ako at nagpagulong-gulong sa lupa. Nabitawan ko ang sulo. Huhugutin ko na sana ang itak nang bigla akong dambahan ng nilalang na lumusob sa akin. Inilagay nito ang mga kamay sa aking leeg at sinimulan akong sakalin. Subalit nang makita ko sino yon, ay lalo akong nalumo. Celeste? Anong ginagawa mo rito?
Celeste, bitiwan mo ako! Nakakaawa kayo. Alam ba ninyo na alam ko ang lahat ng plano ninyo? Paano? Dahil sa babaeng yan. Totoong nakita niya ang pagpatay ko kay Karding. Papatayin ko na sana siya, subalit naisip ko na maaari siyang gamitin sa ganitong paraan. Celeste, huwag mo masyadong diinan. Kakausapin ko siya. Nagulat ako nang bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ni Celeste sa aking leeg. Pinilit ko pa ngang pumalag, pero tila bumigat na naman siya at hindi ko maikilos ang aking katawan. Demonyo ka! Anong kailangan mo sa baryong to? Magandang tanong yan. Bukod sa magandang bugad ang liblib na lugar na ito, ay nais kong ipaghiganti ang aking mga pamilya. Ang pamilya ng dating nakatira sa bahay mo, ang pamilya na tumapos sa lahi ko. Kung lamang ang natira sa amin. Kalokohan! Paano yung matandang lalaki na kasakasama mo? Hindi ba't ama mo yon? Yun ba? Si Wancho? Tagasunod ko lang yon. Kinarni na nga siya ng alaga ko eh. Nahuli kasi sa pagpapakain. Nang marinig kong patay na si Penny, naisip kong kunin ang bahay niya. Sigurado ako, mas lalakas ako kapag nakuha ko ang mga sikretong naroon. Bilang ganti, uubusin ko ang mga tao rito. Ang iba gagawin kong kagaya ko. Ipararanas ko sa mga tao rito ang hirap na dinanas ng mga mahal ko sa buhay sa kamay ng pamilya ni Penny. Yun ay kung papayag kami! Kitang-kita ko kung paanong tinaga ni Julio si Sereno sa leeg. Subalit parang tumalbog lamang yon sa balat ng aswang. Humarap ito at mabilis na tinadyakan si Julio. Dahilan para gumulong ito. Muli namang diniina ni Celeste ang pagkakasakal sa akin. Nagdidilim na ang paningin ko nang may tumulo sa aking mukha. Pinilit kong idilat ang aking mga mata at nakita ko si Celeste na lumuluha. Celeste! Alam kong naririnig mo ko. Labanan mo! Labanan mo ang aswang na yan! Kalokohan yan, Celeste. Patayin mo na ang isang yan bago ko pa karnihin ang ina mo. Bilis! Lalong dumiin ang pagkakasakal sa akin ni Celeste. Pinilit kong makawala, pero kakaiba ang kanyang lakas. Nanghihina na ako ng mga sandaling iyon at nagdidilim na ang aking paningin. Nagsimula na rin akong mawala ng naririnig. Kaunting liwanag na lamang ang nakikita ko nang maramdam kong nawala ang pagkakasakal sa akin. Unti-unti akong bumalik sa ulirat at nakita ko si Julio na hinihila papalayo sa akin si Celeste. Si Sereno naman ay umuusok ang mukha at namimilipit sa sakit. Oh, peste talagang asin! Tumayo ka riyan, bilis! Patayo na ako nang biglang nilusob naman ako ng sigbin. Duguan na iyon at puro sugat. Mabuti na lamang at sa pagkakataong iyon ay nagawa kong bunutin ang aking itak. At pagwasiwas ko ay tagpas kaagad ang ulo ng halimaw. Gumulong yon habang ang katawan ay bumagsak sa lupa at nagkikisay. Sinasabi ko na nga pa eh. Magaling, Nelia! Imposible ito! Paano nga isang pangkaraniwang babae ay nagawang patayin ang sigbing ko ng ganun-ganun na lang? Kahit umuusok pa ang mukha, ay lumusob sa akin si Sereno. Lumusob naman sa kanya si Julio, pero parang langaw lang itong tinabig ng aswang. Tumama si Julio sa isang puno at labis na nasaktan. Ilang sandali pa ay nawala na sa paningin ko si Sereno. At kasabay noon ay ang pagkamatay ng apoy sa mga sulo na nabitawan namin ni Julio. Dumilim ang paligid. Pinakiramdaman ko siya. At ang paligid, naririnig ko ang kanyang mga yabag. Nararamdaman ko ng papalapit na atake mula sa aking likuran. Umilag ako
At pag-igot ko ay winasiwas ko ang aking itak. May tinamaan ako, subalit nabali lamang ang aking sandata. Sa tingin mo ba? Sapat ang itak na yan at asin para patayin ang kagaya kong gabunan? Kung inaakala ninyong magtatagumpay kayo, nagkakamali kayo. Hindi ninyo mailalabas ang nakita ninyo rito dahil hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Muli lumusob sa akin si Sereno. Sa pagkakataong iyon ay tinamaan niya ako sa kanang braso. Dahilan para masugatan ako doon. Muli siyang nawala. At sa sandaling iyon ay tuluyang nawala ang kanyang presensya. Ayoko nang patagalin pa ito. Mukhang mabubusog talaga ako ngayong gabi. Wala pang kabilugan ng buwan pero pakiramdam ko ay ang lakas-lakas ko. Lalasapin ko ang iyong dugo hanggang sa kauli-uliang patak. At ang mga puso ninyo, nangasabing ko na parang mansanas. Akin na ang baryong ito. Nabigo kayo sa inyong plano. Nelia! Ang abaniko! Nang marinig ko ang sigaw na iyon ni Julio, ay kaagad kong inilabas ang abaniko mula sa aking likuran. Ang totoo, nakalimutan ko ang tungkol doon dahil sa dami at bilis ng mga pangyayari. Ginamit ko ang orasyon na itinuro sa akin ni Julio at binuksan ko ang abaniko. Sa unang pagkakataon ay nabuksan ko yon ng tuluyan at nagulat ako nang lagliwanag iyon. Anong liwanag yan? Napapasok ko. Ito ang isa sa mga sekreto ng bahay na nais mong maunggin. Ito ang kapangyarihan ng isang manggagamot na minsang nabuhay doon at pinahirapan ang mga kagaya mo. Imposible ito! Anong klaseng kapangyarihan yan? Ang katawan ko, napakainit! Nelia, ngayon na! Eto, kunin mo ang itak! Mabilis kong kinuha ang itak at nilusob ko si Sereno. Sumigaw ako. Naramdaman kong lumakas ang aking buong katawan. Gumaan ang aking pakiramdam. At pakiramdam ko ay napakaraming sumisigaw na tila sumusuporta sa aking likuran. Inilipat ko ang itak sa kanan kong kamay at ang abaniko naman sa kaliwa. At walang ano-anong tinaga ko si Sereno. Nagawa niya iyong saluhin gamit ang kanyang kanang kamay. Subalit lalo siyang umusok. Nagsisigaw siya hanggang sa napabitaw siya sa itak. Nakita ko kung paanong nalusaw ang kanyang muka bago tuluyang bumagsak sa lupa. Pinagmasdan ko siya hanggang sa umusok na ng umusok ang kanyang katawan at tumigil sa pagkilos. Nang mga sandaling iyon, sigurado ako na patay na siya. Matapos yun, ay bigla akong nakadaba ng pagod. Napaluhod ako sa lupa. Tutumba na sana ako nang saluhin ako ni Julio. Magaling, Nelia. Nagawa mo. Ligtas na ang baryo. Julio, tapos na ba talaga? Oo. Tingnan mo. Ang katawan ni Sereno nagsisimula ng malusaw. At yan ay dahil sa nagawa mo ng ilabas ang kapangyarihan ng abaniko. Ganap na ang pagiging ilaw mo ng baryong ito. Sa'yo na talaga ang abanikong yan. Pero, grabe ang pagod ko. Hindi ko na maigalaw ang mga binti ko. Magpahinga ka muna. Ako nang bahala maglinis dito. Teka, si Celeste. Nelia? Nelia? Celeste! Mabuti gising ka na. Anong nangyari? Paano ako napunta rito? Mahabang kwento. Sa bahay na natin pag-usapan. Nanaginip ako. Kinukontrol daw ako ng isang halimbaw. Tapos sinakal daw kita. Balak daw kitang patayin. Pero nang marinig ko ang boses mo, naiyak ako. Tapos... Celeste, minahong ka. Huwag mo nang isipin yon. Ang mabuti pa, doon muna kayo sa gilid. Aayusin ko lang. Tulong! Tulugan niyo kami! May tao ba dyan? Nelia, Julio,
Lumabas na nana yun! Doon! Doon sa kabila ng ilog ng galing yung tinig! Sige, dito lang kayo. Ako nang titingin. Mabilis na kumilos si Julio. Si Celeste naman ay inilalayan ako at inihiga sa isa sa mahahabang upuan doon. Napasigaw pa si Celeste nang makita ang nalulusaw na bangkay ni Sereno at ng sigbin. Totoo pala ang mga kagaya nila, no? Ako rin. Hindi makapaniwala na totoo ang mga aswang. Nakagaya ng isang yan. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang sinasabi ko, yung mga nilalang na gumagamit ng salita ng Diyos para makapanling lang ng tao. Di pala porket mukhang mabait at lagi nakaputi mapagkakatiwalaan. Kailangan pala natin maging maingat palagi. Pero sana, huwag kang mawawala ng tiwala sa salita ng Diyos. Maging si Madam noon. Palagi niyang sinasabi ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Oo naman. Alam ko yun, Nelia. Salamat pala ha. At paumanhin, patawad kung nasaktan kita. Wala ka namang alam sa mga nangyari. Hindi mo ginustong lahat ng yun. Masaya ako naligtas ka. Masaya ako naligtas ang pinakamatali kong kaibigan sa baryo. Hinawakan ni Celeste ng mahigpit ang aking kamay. Maya-maya pa ay bumalik na si Julio. Kasama niya si Aling Sonia at 4 pang kadalagahan. Lahat sila hindi alam kung paano napunta doon. Kaya naman kahit nangihina pa ako, ay kinuwento at ipinaliwanag namin sa kanila ang nangyari. Nakumbinsi naman sila na totoo nga ang mga sinabi namin, lalo na nang makita nila ang katawan ni Sereno at ng sigbin. Ngunit hindi rin nagtagal ay tuluyan na akong nanghina at nawala ng malay. Nelia, gising ka na? Celeste, nasan tayo? Narito ka na sa inyo. Magdamag kang tulog Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman. Salamat. Si Julio. Nasa labas, kausap ng mga pulis. Ha? Naku, kailangan natin siyang puntahan kung gano'n. Huwag kang mag-alala. Kasama na niya si nanay. Si nanay ng bahala. Nailibing na kagabi ang bangkay ni Sereno. Si nanay naman tumayong saksi sa pagpatay kay Mang Carding at saka kay Mang Juancho. Pero, nakita ba niya ang mga pangyayari? Hindi. Pero yun na lang daw magagawa niya para makabawi sa ginawa niya sa inyo at sa baryo. Huwag mo alalahanin si nanay. Magaling magtahi-tahi ng kwento yun. Oh, Nelia. Gising ka na pala. Eto na pala sila Julio, ano sabi ng mga pulis? Ayos na. Sa ngayon, hahanapin nila si Sereno. Napakarami na rin palang kaso ng lokong yun sa ibang lugar. Pero paano yun? Patay na siya? Wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Naayos ko ng lahat. Hindi ba nila makita muli si Sereno ay panatag naman tayo na hindi na siya babalik. At lahat ng yon ay dahil sa'yo. Tapos na ba talaga lahat? Wala nang problema. Sa kasamaang palad, ito pa lamang ang simula, Nelia. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, habang nasa sayo ang abaniko, kailangan mong gampanan ang tungkulin ng pangangalaga rito. Ganon? Pero, Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan Tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Totoo yun. Mukhang ito na ang bagong samahan. Ang bagong samahan na lalaban at kokontrol sa mga maligno at aswang sa lugar na ito. ewan ko. Pero kung para sa ikabubuti ng lahat, tatanggapin ko ng buong puso ang atas na ito. Marami pa akong natutuhan tungkol sa kapangyarihan ng abanikong ito. Ganon din ay natuklasan ko pa ang lihim ng bahay ni Madam Feli. Meron nga iyong mga silid sa ilalim ng lupa kung saan may mga kalansay pa na nakakabit sa kadena. Maaring iyon ang mga kapamilya nila na namatay ng dahil sa misteryosong sakit. Bukod doon, marami kaming nakitang mga librito na naglalaman ng mga orasyon
na magagamit sa panggagamot at pagpapaalis ng mga aswang at maligno. Hindi ako natutong manggamot o kahit anong may kinalaman doon, pero walang nakalagpas na aswang sa amin ni Julio. Naging mapayapa ang baryo at bumalik ang dating sigla nito. Lumipas ang mga taon. Nagkatuluyan na rin kami ni Julio. Nagkaanak kami ng 2 at sa kasalukuyan ay nasa panganay ko ng anak ang abaniko. Siya na ang bagong may-ari noon. Marami pa akong maaaring maibahagi. Subalit ito na muna sa ngayon. Maraming salamat si Chupangil sa pagkakataong ito.